So yun guys, pag-usapan natin tong video ni Diwata at ang title ng video na ito, no, naka-title siya sa Facebook ng Diwata sinugod ang kabilang parisan para maglabas ng sama ng loob. Tignan natin kung anong masasabi natin sa video niya na ito, at bago ang lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell. So yun na nga, let's go! So yun na nga mga tol, bago tayo magkomento, magbigay ng opinion, ay i-play muna natin itong video na ito. It's around 2 minutes and 28 seconds lang naman. So tara. Nila yan, nagtataka lang ako pag sa inyo talaga ang galing nyo. Kasi wala talagang huli. Kasi dati naalala mo, nasa labas ako. Pag sinabing talaga clearing, tangayan lahat. Ano ka ba nung nag-clearing sa'yo? Nag-clearing din dito? Ito. Hindi ito nga eh. Tanungin mo dito muna. Hindi, ito lang. Real talk tayo. Clearing sa akin. Pag sinabing clearing, takbuhan na yan. Lahat yan, hatakan yan, magkatapon-tapon yan. Sa inyo talagang good. Ganon din sa amin. Kasi ito nga clearing nga, tapos pagtinda pa rin. So, Hindi, sabi nila sa amin, ngayon diba, at least nakikinig sila sa pag-uusap. Sa akin hindi, nagtataka lang ako doon. ganito lang yun. Diba? Sir, bakit kayo nakikinig sa akin? Baka maganda ako. Ayun yun. Ayun yun. Hindi, ano, siguro ang point dahil- is, sa akin kasi dati, di ba, sa kalsada nakita niyo paano may magbardagulan. Ano ka ba? Pag sinabing clearing talaga was out. Hindi, Matangay ang wait payo, lang. matangay ang Ito, labis. ako naman pagsalitain mo. Ano to? Bagsakan. Ito. Wala silang, alam mo yung mga men in uniform natin, walang sinisino-sino yan. Talagang hinuhuli nila lahat. Ngayon siguro, naisip nila, sabi ko sa kanilang ganon, yung una nagkakawala. Napakaswerte nyo kasi sa akin dati yung nasa kalsada ako talagang pag clearing talaga. Clearing din Ang kami. good question, hindi kita sinisilip. Napakaswerte nga dahil napakiusapan nyo sila. So ako talaga walang ganun. Clearing din, Talagang was out kung was out. Clearing din. Kanina muntikan yung dalawang motor. Pero anong sabi ko, takbo yung isa, naiwan pa yung Diba cellphone yun niya. lang naman, ate Bambang kilala tayo, hindi kita sinisilip regarding dyan. Ang pinupoint ko is, maswerte kayo ngayon dahil nung ako yung nasa kalsada talagang pag sinabing clearing. Ano ka ba? Ako nga, nakulong pa ako dito eh. Nakulong pa ako sa pagtitinda. Dalawang araw at dalawang gabi, nakulong ako dito, buntis pa ako. Kaya sabi ko, kahit na illegal, sige, illegal sa mata ng Diyos ang magtinda, kaysa mata ng tao, pero sa Diyos hindi. Pag sinabing clearing, may natitira ba sa akin? Ayan, may nagki-clearing, pakita nyo. Ayan, hindi Oo, nagki-clearing sa yung akin. mga nagki-clearing. Di ba kini-clearing nyo rin naman kami? Ayan, napakaswerte nyo kasi Wala akong pag sinisisi sinabing sa mga clearing, men in ano, uniform, talagang mababait. dati kasi nasa kalsada pa yan, sila Kurat, sila clearing, talagang clearing. Eh, ngayon talaga na kasi dati, di ba sa kalsada ako, super clearing. Ngayon, pag sinabi talagang clearing, kahit talaga nila lahat, payong, lamisa, kung ano-ano pa. Napakaswerte nyo ngayon kasi pag sinabi clearing na, dahil pag-usapan nyo pa sila, samantala ako dati, hindi. Pag clearing talaga, clearing lang naman yung point ko. Wala naman akong question doon. Then clearing lang naman, ito pa rin nag-clearing dati. Alright guys, yun yung video, at sa nakita natin ay sabi naman ni Diwata, no, habang pinupunan niya or may kino-comment siya, ay hindi naman siya para manilip lang, kumbaga parang sinasabi lang niya na buti pa kayo, ganun. So hindi tayo basher ni Diwata, no, or something na ang nakikita lang sa kanya ay masama, hindi. Tinitignan natin yung both sides, no, pero syempre sa pag-uusapan natin hindi pwedeng walang magiging matimbang. So hindi tayo nandiyan sa pinangyarihan yan or actual na nakita natin, hindi. Para dun sa mga nakakaalam kung ano nangyari dyan, syempre mas nalalaman ninyo kung paano pumunta si Diwata or si Deo dyan sa kabilang parisan, kung paano ba yung actual na nangyari. Kasi yun nga, sabi niya hindi niya sinisili pero pumunta siya doon. So siguro nga gaya ng title, naglabas ng sama ng loob, pero the way I look at it, parang syempre maglalabas siya sama ng loob, madadali yung kabilang pinuntan niya. Kumbaga, yun yung mapupukulan. Dahil kung naglalabas nga siya ng sama ng loob, sa kanya yung bato doon. Siya yung pinuntahan. Siya yung parang sinasabihan talaga. O hindi na parang, talagang yung si ate na yung sinasabihan ni Deo ng kanyang sama ng loob. And ramdam mo naman yun kung ano ang tono nilang dalawa. Siyempre, ang natural, ang galaw naman ng kabila ay magdepensa. So, wala
wala tayong sinasabi kung sino yung tama at mali sa kanilang dalawa, pero tignan natin kung ano yung mga opinion ng mga tao bago natin tignan pa ng mas malalim yung mga sinabi ni Deo at nung ni ate na nasa kabilang parisan. View more comments. So sabi dito ng isa, ang point lang naman ni Diwata, bakit di patas ang batas? Totoo po yan, di po talaga patas. Nagsikap yung tao tapos daming gumagawa ng kwento about sa pagkain. So ako in fairness dito sa bagay na ito, medyo siguro nga kasi may sikat na vlogger o content creator ang nagsasalita ng negatibo sa kanya, yun yung magiging itsura. Depende kasi yan sa tumatanggap ng kritisismo no? Pero who knows, diba, kung ano rin yung sinasabi ng mga tao. Kung sila ba'y kritiko lang talaga na they want improvement lang or talagang nangihila pababa o sumisira lang sa tao. Sino tayo para mangusga? So no comment tayo dyan. Pero tignan natin itong mga komento nila at syempre yung actual na mga sinabi sa video na to. So sabi dito, ang point lang naman is yung hindi pagiging patas ng batas. Tama yun, no? May realidad yun na hindi nagiging patas kung minsan nagkakaroon ng unfair na pagtingin ng mga naatasan para sa halimbawa ay ang clearing operation, diba? Kung minsan ay ganoon, may napapagbigyan sa paraan na hindi maganda siguro. Di natin alam no? Pero ako naniniwala na merong mga tao na tumitingin o yung nagpapatupad nitong paglilinis, pagsasaayos, pagkiklear ng mga lugar na dapat maisaayos, ay naniniwala ako meron pinipilit, sinisikap naman nila yung pag-intindi sa mga tao. Kaya lang kung minsan, di ba, labanan yan kumbaga pamumuhay nila, yung kita nila, hindi nila gagawin ay wala silang kakainin. Ganun yung, di ba, nagiging sistema naman ng kwento dyan. Sinisikap nilang abutin o unawain yung mga tao na nasasagasaan ng ganitong mga pagsasaayos ng mga lugar. So kung maayos siguro makipag-usap yung mga tao at syempre hindi naman sila yung parang nagagalit, 'di ba? Kasi usually sa mga kababayan natin, ang tugon kagad kapag may mga ganung bagay, minsan nauuna na yung emosyon, nauuna na yung pagkagalit. Kaya ibis na sumunod ay nandoon yung pagtutuos o yung labanan nila. So syempre, sino namang magiging kawawa talaga doon? Makikita ng tao na dehado or hindi magiging maganda yung kalagayan ng tao. Kaya marami makikita ninyo sa mga clearing operation ng mga video, 'di ba? Marami rin naman talagang kawawa. Pero madami ding tao na syempre nagiging pasaway at anong gagawin ng pamahalaan natin kundi ipagpatuloy yung sa tingin nila ay tama. Pero yun nga, totoo to. Naniniwala ako, no? Hindi naman tayo professional kaya disclaimer lang, no? Pero totoo yung sinasabi dito na hindi patas. Pero dito may isa pang comment, no? Diwata, payo lang, wag mo na pakialaman ang nagki-clearing na yan. Mapapabayaan mo ang iyong negosyo. Sabihin mo na lang ang iyong customer sa loob sila mag-park. So yan, sabi niya mag-focus sa kanyang ginagawa. Wala akong makitang masama dun sa comment niya. Pero syempre may tawa dito, no? At iba-iba ng opinion ang mga tao. So kasi diba mamaya pag-usapan natin kung bakit maayos naman yung comment na to, no? Sige, basa pa tayong konti. May point naman si Diwata, nakakasama nga ng loob. Dapat kung clearing walang exemption. Huwag masyado ipamukha na may palakasan talaga. So meron talaga yung mga ganyan. Di natin maikakailayan. May ganyang mga bagay, diba? Kahit sa mga batas trapiko hindi maikakaila, may mga ganon. Nagiging unfair yung sistema minsan. Lahat naman ng bagay merong kasiraan. Pero tignan natin kung ano pa yung mabubuting bagay at hindi tayo maging one side lang. Ito naman comment ng isa na magsialis kayo dyan. Kayo lahat dyan, walang sikat-sikat dyan. Kung ayaw nyo mabuwag negosyo nyo, magtayo kayo ng building establishment or mag-rent ka at may malawak na parking para maayos yung sistema. So iba rin yung comment nito, no? Baga, nilahat-lahat na niya. Ano na lang kayo dyan? Umalis na lang kayo dyan, no? Nag-away-away pa kayo, parang ganun yung dating. Kung ayaw nyo nang napapakailaman kayong lahat o ano man, umanap kayo ng lugar ninyo na mas maayos, mas magiging maayos
maayos, no? So yun yung sinasabi niya. Sabi naman itong isa, ganyan talaga ang buhay kapag sumisikat, nagkakaroon na rin ng attitude na akala mo siya lang ang anak ng Diyos. Napansin nyo din ba? So ibang comment din to, no guys? So bago matapos tong video na to, pag-usapan natin yung tatlong bagay na dapat tandaan natin lahat. Una is yung respeto sa kapwa. So upon recording this video, ang purpose ng video natin is mahanap o makita kung ano ba yung tama at mali, at syempre yung room for improvement ay magawa natin, mas ma-improve natin yung isa't isa sa mga tao, maging kay Deo or aka Diwata. So kailangan itong ginagawa natin ay merong goal. So nagsasalita tayo dito hindi upang bastusin o iwalang halaga yung nararamdaman ng ibang tao o basta mambash lang, hindi, no. We have a purpose, and that purpose is to build something na better. So respeto habang tayo ay may ginagawa, at sa kahit anumang bagay, no, hindi lang yan limited dito sa ginagawa natin video. Dapat may respeto tayo sa kapwa natin, kay Teo or Diwata, diba? At miski kahit sa mga basher niya, basher man niya yan o hindi, may respect pa rin tayo kasi tao yan. Respeto para sa lahat. So dito sa nangyari, no, syempre kung minsan ay parang nawawalan na ng respeto sa isa't isa yung mga tao. Sabi nga dito sa comment dito ng isa, no, wag mo na pakialaman yan. Parang sabi, mag-focus ka na lang dun sa iyo. Sabi nga dito sa mga comment ay umanap kayo ng lugar ninyo kung gusto nyo ng maayos, no, di kayo mapakialaman. Ganun, mapakialaman. Sabi pa ay nagkakaroon ng attitude kapag sumisikat o ano na, no. So kung ano man ang mga pinupunto nila, ang makikita lang natin, di ba, ang katotohanan naman dito, dapat anuman ang sama ng loob o reaksyon ni Teo sa pagiging unfair o pagiging unjust ng sistema ng ating pamahalaan, hindi siya dapat mag-react ng unfair din, di ba? Kasi sa mga time naman niya, sa mga panahon naman na hinuhuli siya, may na-encounter din ba siya na gaya nito, na kumbaga yung future self niya, syempre ngayon yan, present yan ngayon. Etong sarili niya na sumikat na, nakilala, madami nang bumibili sa kanya, kumikita na rin siya, somewhat ay kung i-compare dito kay ate, ay I believe ay mas dinudumog siya kasi kilala nga siya, di ba? Pinupuntan pa nga siya ng mga vlogger at naiimbitahan na siya sa iba pang mga content, so nakakausad-usad na siya, pero pumunta siya dito, no, kay ate, at ramdam mo na syempre yung sama nga ng loob o ano pa man, pero naniniwala ako minsan nadadala at tayo o ang tao ng kanyang damdamin. Syempre kung ano nang masabi niya, yun na yun. Dito sa sitwasyon na to, no, hindi ko alam kung magkakilala ba silang dalawa talaga, pero I believe pwede niyang hindi gawin yan. Siguro mas maintindihan mo pa kung pinunta niya mismo ay yung enforcer lang ng ano, ordinansa or yung nagki-clearing operation, dun siya makipag-usap, alamin niya o ano man, pero dahil kung hindi nga niya nakausap yun, numerekta siya dito, ngayon pa man dapat may respeto sa isa't isa yung magiging komento nila. Siyempre ang magiging bato naman ni ate kapag usually naman na tao, magdepensa, at sa pagdepensa niya, maaring na iba na rin tono niya at yung sagot-sagot niya kay Deo. So dapat ano man nangyari, no, kahit nagko-comment kayo dito sa comment section, ay may respeto sa kapwa, huwag yan mawawala, no. Sa una, respeto. Pangalawa, sometimes we need to be silent. Kailangan hindi tayo sa lahat ng panahon ay may sasabihin tayo. May mga bagay na pwede tayong quiet lang tayo, silent lang tayo, diba? Kasi kung maayos naman na yung kalagayan niya, pwede na niyang wag nang pansinin muna yung iba, maliban na lang kung may maitutulong siya. Halimbawa, mas maisaayos niya yung kalagayan ng kabila. Ano ba kasi yung goal niya sa paglapit niya doon? No, mahuli, dahil nahuli rin yung iba. So gusto niya hulihin lahat, which is something na sa unang pandinig natin maganda naman, tama naman. Pero 'di ba pagka ginagawa naman 'yun ng mga nagpapatupad nito, ay ano bang pinupukol ng mga tao, 'di ba? Sila rin naman yung kawawa, etong mga nag-e-enforce, etong nagpapatupad, nagki-clear sa clearing operation. 'Yun yung nagiging nila, bato sa kanila ng mga tao. So I believe pag may nakikiusap sa kanila na maayos, regardless, no, yung mga
korupsyon, kung may nagsusuhol man o ano man, naniniwala ako pag may nakikiusap na maayos sa kanila at hindi mapagmataas, humble naman, nakikiusap na maayos, siguro pinagbibigyan. Hindi ka agad binabanatan, maaring binibilangan, no? Kinabukasan, makalawa, ganito, ganyan, pag nakita ulit, hindi natin alam. Kasi katulad ko, ngayon ko lang naman nakita si ate at itong sa video lang natin nakita. So mga tao, ang dami na kagad rin sinasabi ko minsan sa internet lang din naman sila nakakita ng mga pangyayari, kaganapan. Kung minsan nga putol pa yan, hindi naman po katulad nito 2 minutes lang to, hindi natin alam ang mga pangyayari talaga. So minsan walang masama maging quiet, maging silent tayo. Kung may pagkakataon, pwede naman tayo magsalita, pumriticize, pero sa paraan, in a way na meron pa rin tayong respect. Sinasabi ko ba na nawala ng respect si Deo Diwata? Hindi ko masasabi directly, pero makikita mo yung emosyon niya ay negative, at syempre yun din yung maibabahagi niya sa ibang mga tao. Yun yung makikita sa kanya, which is something na I think may improve pa. Siguro magsalita siya mas direkta pa, pero yung emosyon mas control, at syempre hindi lang siya yung parang mamemersonal. Okay yun. So ako wala akong anything na against kay Deo sa mga pinaglalaban niya dyan, particularly sa pag-clearing operation ng mga nagpapatupad nito. Sa pamamaraan lang, sa way niya, sa delivery niya lang, tingin ko may improvement pang pwedeng gawin. Hindi ganyan na kumbaga hindi formal or heighten ng emotion yung pananalita. And lastly ay yung pagkakaroon ng bukas na isipan. Buksan natin yung isipan natin, no? Hindi tayo kailangan na sarado kagad sa mga bagay-bagay na dahil gusto mo yung tao, perfecto na. Wala na magiging pagkakamali. Hindi porke kilala mo na o hindi porke alam mo mga bagay sa kanya ay yun na yun. Hindi. Kailangan matuto tayong manimbang kung ano ba yung tama at mali. At isa puso natin, may sa isip natin na walang perfectong tao, at lahat tayo kailangan mag-improve, kailangan magbago, kailangan maging humble, mapagkumbabalan tayo at may respeto sa isa't isa. Yun lang guys. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please hit the subscribe button, and kita ulit tayo sa susunod na video. See ya!